Martes, ikapito ng Abril, taong 2025. At nandito ulit tayo sa may EDSA southbound. Patungo tayo dun sa may West Avenue. At i-update ko po ulit kayo dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. Check natin kung meron ng mga nadagdag ulit na pierhead. So tara, let's go! Ito po yung SM North EDSA bus station. Ayan naman yung concourse sa ating unahan. Galing dito sa SM North EDSA, patawid dito sa Saint More. Ano pala, nagda-dark pag tinatamaan ng araw. Dito na tayo sa may Paramount Unified Grand Central Common Station sa unahan. At ito na, West Avenue na po ito dito sa harapan ng West Insula. Bilangin natin to, yung mga konkreto na 1, 2, 3, 4, 5 5 yung nakikita ko na 5, 6 na pala 6, tapos may mga forma na yung nandito sa unahan. Yung mga nabaklasan lang yung 6. Ayan, sunod-sunod na yan hanggang doon. Talagang puspusan na yung paggawa nila dito. Parang full blast yung tao nila dito, no? So, proyekto po ito ng San Miguel Corporation. Yung mga nandito na gumagawa, mga subcon lang yan. Madami ng mga subcontract ang gumawa dito. Nauna yung Agaper, tapos yung Westermin, Trevi, tapos ito AICC na yung nakalagay dito. Diretso tayo dito sa may Examiner Street kung saan yung pinakadulo na itong Turnback Guideway. Yung update natin nung nakaraan, 4 pa lang yung konkreto nun. Ngayon 6 na. Subaybayan natin to dito mga kasigap kasi on the way lang to sa aking work. Madadaanan natin to at masisilip natin kung ano na yung progreso. Hanggang doon sa dulo na yata itong may mga net. Ayan o yung contractor dito, AICC, ATE Infra Construction Corporation, ICC. Infra Construction Corporation, ayun pala yung meaning ng AICC. ATE, ate, tapos Infra Construction Corporation, AICC. Sila yung gumagawa dito, no? Naglalagay ng mga pierhead. Tingnan naman natin kung yung maglalatag ng mga concrete girders, kung sila pa din ba o ibang contractor na naman. Ito na yung dulo. Nandito na tayo sa may Examiner Street. Check natin kung mayroong traffic enforcer dito sa dulo. So wala naman, kaya magda-direct tayo, mag-U-turn. Alright, mag-U-turn na tayo. Pabalik na tayo ng EDSA ito sa southbound. Meron pa siyang 4 dito na hindi pa konkreto, no? Yung pier, rebar cage.
natin bibilangin kung ilan yung ano dito, no? Pakita ko na lang sa inyo. Dito naman nagli-lifting sila, no? Ito gamit yung mobile crane. Ayan, ang nililifting nila ay round concrete form. Sinasakluban nila yung sa taas na bahagi na, no? Kasi putol-putol, tatlong putol yan yung proseso. Dito sa baba lalagyan nila ng round concrete form, ipo-pouring, tapos after nun tumigas, tatanggalin sa gitna naman. Tatlong lagay ng round concrete form yung ginagawa nila dito. Dito naman meron din silang equipment. So ang contractor mga kasikap, AICC ATE, tapos Infra Corporation, Infrastructure Corporation nakalagay. Ayan. Ang ginamit nilang forma ay phenolic board lang, ano? Hindi yung metal. Sa bawat pier head niya merong 4 na siwang. Ayan yung bearing pad. So parang AS2 type 4 concrete girders ang gagamitin nila dito. At nandito na tayo sa may Paramount EDSA. Ito yung dalawang magkapares dito. Di pa na-installan ng mga para sa platform. Doon sa kabila, konkreto na yata, no? Balance cantilever ang gagawin dito. Dito na yung mga steel beam, naka-ready na kung gagawin nilang platform dito. Dito naman sa kabila, Unified Grand Central. May pababang rampa na dito yung footbridge para dito sa Dream World Hotel. Dito muna tayo mag-end ang ating vlog. Dito tayo ngayon sa may Unified Grand Central Common Station sa ilalim. So bago tayo mag-end, ayan, pasadahan muna natin. Dito sa baba wala nang mga equipment ang BF Corporation at wala nang taong gumagawa dito, no? Bayanan natin na magkaroon ulit ng panibagong kontraktor at ibabalita ako sa inyo kagad yun. So hanggang dito na lang, magandang umaga po mga kasikap. God bless po sa ating lahat.